Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan, hindi raw ipokrita si First Lady Liza Araneta Marcos. Gitya ng First Lady sa kanyang pagkumpirma na sinasadya niyang hindi pansinin si Vice President Sara Duterte. Sinagot din ng First Lady ang ilang issue gaya ng sabi-sabing under the saya si Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Val Mayrina. Naggitian at nagbeso sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa graduation ceremony sa Philippine National Police Academy sa Silang Cavite. Namataan din sila nag-uusap at magkatabi habang pinaparangalan at kinakamayan ng mga graduate ng PNPA Layag Diwa Class of 2024. Do as much good as often to as many without expecting any reward in return, because service itself is our reward. Ito ang una nilang pagkikita matapos unang napanood online ang paglalabas ng sama ng loob ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. Matagal ang espekulasyon na sa ilang pagkakataon nakunan sa kamera. Sadyang hindi pinapansin ang unang ginang ang Vice Presidente. Sa panayam sa vlog ni Anthony Taberna, kinumpirma ng First Lady na sinadya na ito. Tulad nung paalis sila ni Pangulong Bongbong Marcos pa Vietnam, para raw ito iparamdam kay VP Sara ang kanyang disgusto sa pagtawa ng Vice sa pagtawag ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pangulo na bangag. And I'm many things. I'm not a hypocrite. O, may departure time na, di ba? So, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Bumuna ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is the day, I said, the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. So, yun. Then after that, talaga, I stopped there. I do it again. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. Sabi pa ng First Lady, maaari pang maayos ang kanilang relasyon kung hihingi ng paumanhin si VP Sara. Bad shot na yan sa akin. Ganun po. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Sinagot din ng First Lady ang tanong tungkol kay Vic Rodriguez na naging Marcos campaign spokesperson noong 2022 pero 2 buwan lang umupo bilang executive secretary. Ang sabi niya may pinayo daw sa kanyang isang kaibigan bago makaupo sa pwesto si Pangulong Marcos. Basically, she said, your only purpose is to make sure your husband is surrounded by good people. And that's what I do. I mean, and it's not because I get picked on or whatever. When I see people doing things wrong, illegal, or using their power, then I tell Bong. It's up to him. Itinanggi naman ng unang ginang ang mga sabi-sabing under the saya ang Pangulo at nagkakasakitan sila. Ikinwento niya kung paano sila ng asawa. Parang we'll disagree to disagree. And then we're friends. Kaya nung meron akong may nagsabi sa akin, sinuntok daw niya ako. Sabi ko, ha? Or ako nagsuntok. Sinapak yung araw. Parang hiwayway movie yan, ha? Parang, hello, invent some more. Itinanggi rin ng First Lady ang pag-ugnay sa kanyang kapatid na si Martin Araneta sa smuggling ng sibuyas. My brother and Michael, they're so rich. I mean, they basically bankrolled our election. So if they're doing that there, why would they need the money, di ba? At mensahe niya sa mga nambabatikos. Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I would never stoop to that level. I will never stoop. There's such a thing as karma. Nang subukan ng GMA Integrated News sa kunin ng panig ni VP Sara tungkol sa mga pahayag ng First Lady, no comment ang kanyang sagot. Sinubukan namin kunin ng panig ng Vice sa PNPA graduation sa Cavite. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon. Hindi rin nagpa-interview roon si Pangulong Marcos. Ayon naman kay Atty. Vic Rodriguez, tingin niya, hindi siya pinatutungkulan ng unang ginang. Hindi raw niya nakita kanyang pangalan sa pahayag na ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Tinutulungan na ng gobyerno ng Pilipinas ang pamilya ng 3 OFW na nasawi sa pagbaha sa United Arab Emirates. Ating saksiyan. Malakas na dagundong ng kulog na sinabayan ng ugong ng malakas na hangin at ulan.
Halos walang makita sa kalsada na tila binalot ng hamog sa gitna ng hagupit ng hangin. Tila naging ilog ang mga kalsada. Halos bubong na lang ang kita sa ilang sasakyan. Hanggang ngayong araw, tila may lawa pa rin dahil sa pagbaha sa gitna ng desyertong Dubai. Kaya naman ang ibang residente gumamit na ng kayak para makalabas ng bahay. Sa kuhang ito ng OFW na si Vincent Tambong, kita ang dami ng mga stranded sa kalsada, gayon din sa istasyon ng tren. Yung mga mabababang parte ng Dubai is napakahirap po kasi lalo na po yung mga mabababang lugar. Marami ding sasakyan yung mga tumubog eh. Ayon sa mga eksperto, malamang ay epekto ng climate change ang kakaibang panahong naranasan sa Dubai. Maaari rin daw na nagpalala sa sitwasyon ng pagbaha doon ang kawalan ng drainage infrastructure sa naturang bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, 3 OFW ang nasawi dahil sa masamang panahon sa UAE. Kabilang ang 2 babaeng nasawi matapos masuffocate sa umusok nilang shuttle service at lalaking nasawi nang mahulog sa sinkhole. Immediately, nakipag-usap na tayo sa kanilang pamilya, personal, pununtahan ito ng ating mga regional officers. In fact, kagabi nga kausap ko yung kapatid ni Dante, na Dante rin ang pangalan sa Lucena. All of the family members of itong mga OFWs natin na sumakabilang buhay. Nailigtas naman ang 2 pang Pinoy na kasama ng lalaking OFW, pero isang kritikal ngayon habang inoperahan naman sa binti ang isa pa. Inaayos na raw ng gobyerno ang mga kailangan para maiuwi sa bansa ang mga labi ng mga nasawi. Sa ngayon maaraw na sa Dubai pero patuloy ang aberyang dulot ng baha tulad sa Dubai International Airport. Bumuba na ang ulan at ang baha pero may ilang bahagi pa rin na merong tubig, around 650,000 ang OFWs. But in terms of yung affected, nagdi-distribute, nagsasagawa ng relief goods operation distribution ngayon. Isa pa sa problema roon ang pagbalik sa trabaho dahil sa mataas na tubig sa maraming kalsada at establishmento gaya sa kainang ito. Mula noong Tuesday, wala po kaming tubig. And kagabi po, nawala na po kami ng kuryente. Lahat ito, pinahahakot itong mga baha na to para lang talaga makaligo. At nakaligo po ako sa kanila. Sabi ng OWA, handa sila mag-repatriate ng mga gustong umuwi sa Pilipinas pero wala pang nagpapaabot sa kanila ng intensyong umuwi sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Humingi po ng paumanhin ang professional basketball player na nahuling dumaan sa EDSA busway kamakailan. Aminado raw siyang mali ang kanyang ginawa pero paglilinaw niya, hindi niya sinubukang manuhol sa mga nanghuli sa kanya, taliwas. Sa nakalagay sa post ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Akala lang daw ng kanyang asawa, pwede nilang bayaran agad-agad ang kanilang multa. Kahit final na ang April 30 deadline sa pagpapakonsolidate ng mga jeepney, tiniyak ng LTFRB na hindi agad sila manghuhuli pagdating ng May 1. Saksi si Darling Kai. Dito ko binuha yung anak ko, pag-aaral, yung mamasada. Dahil ito lang ang alam na pagkakakitaan sa nakaraang 25 taon, nagpa-consolidate na ng kanyang jeepney si Benji. Bago niyan, nagdalawang isip siya. Hindi pa namin naiintindihan nung una. Kaya hindi pa kami sumali. Sinabi na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng extension yung April 30 deadline para sa application for consolidation ng PUVs. Pero sabi ng LTFRB, hindi raw ibig sabihin na simula May 1 ay manguhuli na sila. May proseso po yan. Pag hindi ka nakapag-consolidate, padadalan ka namin ng notice. Pag talagang wala kang magandang paliwanag, then we will issue the order revoking your franchise. At pag na-revoke na yung franchise mo, that's within 15 to 20 days, at ikaw ay pumasada pa, either ang LTO or ang local government unit na po ang huhuli sa inyo. Sabi ng LTFRB, mahigit 77% ng mga pampublikong sasakyan ang consolidated na. Lagpas na raw yan sa target dahil bahagi talaga ng plano ng LTFRB na mabawasan sila sa kalsada. Sapat umano ang mga matitira dahil may sasalo pang mga bus, UV Express, TNVS at mga taxi.
part po ng modernization is alisin po ninyo yung mga ibang sasakyan sa daan. Sa kabila niyan, lahat ng 85 miyembro ng Pasig Transport Alliance ay hindi raw magko-consolidate. At kung kami uhulihin na kami kolorum na at walang barangisa, yun ang naging plano namin, itambak na lang namin sa harapan nila ang aming mga unit. Yan din ang balak ng 80% ng mga miyembro ng Tanggol Pasada Network na ayaw ding magpa-consolidate. Kung uhulihin kami ng auno, talagang itatambak na lang namin yung unit namin sa harap ni LTFRB. Kaanin namin yung jeep namin sa bahay namin. Kahit pa may subsidiya ang gobyerno para sa pagbili ng modern jeepney, may huhulugan pa rin na siyang tinututulan ng iba. Uhulugan mo siya ng 7 years, tapos mapupunta lang sa co-op, masyadong masakit sa amin. Huwag ho muna tayong tumutol, tulong-tulong muna tayo. Ngayon, pag hindi ho maganda yung kinalabasan ng ito, ang the assumption ho, we're always open for a revision. Kasunod naman ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang paninikit at pag-impound sa mga e-bike at e-trike hanggang paninita at pagbibigay paalala na lang muna ang ginagawa ng mga otoridad. Pero, giit ng MMDA, Bawal pa rin po tayong dumaan dito sa mga major roads natin, gaya ng MacArthur. at kung nasita na pero nagpupumilit pa rin dumaan sa mga major roads sa Metro Manila, Meron mga pong tayong ibang batas na pwedeng apply like disobedience sa person in authority, yung mga ganoon po. Opo, driving without license or disregarding traffic signs. para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Apektado na rin ang matinding init, pati ang laki ng mga panindang itlog sa pamilihan. At sa Iloilo City naman, tubig dagat na ang laman ng mga balon. Saksi, si Bernadette Reyes. Sanay na ang mga residente ng Barangay Ortiz sa Iloilo City tuwing papasok ang tag-init dahil kahit papaano may mga balon na mapagkukunan ng tubig. Ngayong may laman pa rin naman ng mga balon, ngunit tubig dagat. Kaya walang magawa ang mga residente kundi bumili ng tubig. Galing mo ay na kay kagisa pa kapait, hindi na magbukal sa nilabhan ng tubig. Kay kapait, kagin mabakal kagin sang nawasa. Kinangnan gidabing tubig ay ginagawi. Ang water tank na ito, wala nang laman ilang oras pa lang matapos nilagyan ng tubig. Kaya si Cherry Lynn, maagang ipinila ang kanyang container para hindi maubusan. Ang water tanks nga nagadulong diri sa amon before, siguro do mga twice a week, subong siguro sa isa kadlaw dapat kaduwa na siya mag-deliver. Ayon sa head ng logistics sector ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, nakahanda na ang mga lugar na paglalagyan ng mga tangke anumang oras na isailalim na sa state of calamity ang lungsod dahil sa matinding epekto ng El Nino. Sa Santa Cruz, Maynila, ramdam din pati sa mga panindang itlog ang epekto ng El Nino. Marami po ngayon tulad nyo, extra small. Tumaas ang malaki. Ang maliit, pababa talaga. Ngayon, ang maliliit, may 100. Dati wala yan. Sa isang pwesto, 10 piso kada tray ang ibinaba ng presyo ng maliliit na itlog kumpara nitong Marso. Paliwanag ng Philippine Egg Board Association, nakakaapekto ang mainit na panahon kaya maliliit ang nakukuhang itlog. Nagre-resulta rin yan sa pagbaba ng produksyon at pagtaas ng kaso ng heat stroke sa mga manok. Sobrang init ng ating panahon na sumabay pa po yung El Nino, no? Ang epekto po nito sa ating manok ay yung paghina ng kanilang pagkain na nagre-resulta po ng number one, ng pagliit ng mga nakukuha nating itlog sa kanila. Sa wholesaler na ito dito sa Santa Cruz, Maynila, kakaunti raw ang dumating na supply ng mga malalaking size ng itlog mula large hanggang jumbo, habang mas marami naman daw ang dumating na supply ng mga maliliit na size ng itlog mula sa small, extra small at peewee size. Pero ayon sa PBAS table at hindi dapat tumaas ang presyo ng mga malalaking size ng itlog ngayon. May mga paraan naman daw para maibsan ang epekto ng mainit na panahon gaya ng pagdagdag ng ventilation. Makatutulong din daw kung mahihikayat ng DA ang pagkain ng itlog. Para naman sa Department of Agriculture, may cycle talaga ang pangingitlog. Bubuti naman daw ang produksyon sa paglamig ng panahon. Sapat din daw ang supply ng itlog ngayon. Pag mainit, lalo na yung mga open space na layers na itlogan, at natural na humihina yung pagkain ng mga manok at ang magiging epekto nito ay liliit ang pinoproduce nila na itlog. Pag taglamig naman, ay mas magana silang kumain at mas malalaki ang itlog. So hindi ito mahirap na sitwasyon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso,
Sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.